Muli isang mapagpalang araw sa ating lahat. Tayo po muling magbabalik sa pag-aaral ng salita ng Panginoon at tayo ay nasa ikasyam na kabanata ng unang aklat ng Samuel. At dito po sa kabanatang ito makikita natin ang pagkilos ng Panginoon kahit sa mga pangkaraniwan or karaniwang pangyayari. At dito din makikita po natin na ipinapakita ng Panginoon ang kanyang pagiging makapangyarihan at ang kanyang mapagbiyayang puso. Ayan. So bago tayo magpatuloy, tayo po muna dumulog sa isang panalangin. Ama naming Diyos, na makapangyarihan sa lahat ng malapit kami sa iyo. Dalangin namin, Lord, bigyan mo kami ng karunungan upang maunawaan ang iyong mga salita. Tulungan niyo kami, Lord. Tunay nga, Panginoon, na ang lahat ng ito po ay sa iyong biyaya lang namin ito, Panginoon, higit na mauunawaan. Ikaw nawang mapapurihan sa Espiritu at katotohanan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Verse 1. Sa lipi ni Benjamin ay may isang mayamang lalaki, si Kish na anak ni Abiel at apo ni Seror. Mula sa sambahayan ni Bekorat at sa angkan ni Afia. Si Kish ay ama ni Saul na siya namang pinakamakisig at pinakamatangkad na lalaki sa buong Israel. Ay matatandaan po natin na hubingi ng hari ang Israel. Piniyagan ito ng Diyos hindi dahil tama, kundi bahagi ito ng kanyang plano. Sa kabanatang ito ay makikita natin kung paanong itataas ng Diyos ang unang hari na si Saul. Kahit mali ang simula dahil request ito ng tao, ginamit pa rin ito ng Diyos para sa kanyang layunin. Ayan, dito sa verse 1 and 2 makikita natin si Saul, dinescribe siya, anak siya ni Kish, gwapo, matangkad, kung saan makikita natin malaki yung emphasis sa panlabas na anyo ni Saul. Ito yung klase ng hari na gusto ng tao, impressive sa paningin. Minsan binibigay ng Diyos ang gusto ng tao para ipakita na hindi iyon ang tunay na kailangan nila. Verse 3, minsan nawala ang mga asno ni Kish kaya inutusan niya si Saul na magsama ng isang katulong at hanapin ang mga asno. Naghanap sila sa buong kaburulan ng Ephraim at sa lupaid ng Salisa, ngunit wala silang nakita ni isa man. Nagtulay sila sa Saalim, ngunit wala rin doon. Nagtuloy sila sa Benjamin at wala rin silang natagpuan. Nakarating sila sa Zuf, ngunit wala pa rin silang nakita, kaya't nagaya nang umuwi si Saul. Sinabi niya sa kanyang kasamang lingkod, umuwi na tayo at baka tayo naman ang inaalala ng aking ama. So dito makikita po natin yung asno na nawawala. At ito ay hinanap ni Saul. Alam niyo po, ang asno ay mahalagang ari-arian ng kanilang kapanahon na bilang kabuhayan nila. Dito makikita natin mukhang simple yung problema, pero ito ay bahagi pa rin ng plano ng Diyos, Ang Diyos ay gumagamit ng ordinaryong problema para dalhin ka sa extraordinaryong layunin. So sa verse 6, sabi dito, sumagot ang kanyang kasama, sandali lang. Sa lungsod na ito ay may isang lingkod ng Diyos. Iginagalang siya ng mga tao sapagkat nagkakatotoo ang anumang sabihin niya. Pumunta tayo sa kanya, baka sakaling maituro niya sa atin ang ating hinahanap. Sinabi ni Saul, anong maibibigay natin kung pupunta tayo sa kanya? Ubos na ang baon nating pagkain. Sumagot ang katulong, mayroon pa akong 3 gramong pilak, ibibigay ko na ito sa kanya para ituro sa atin ang ating hinahanap. Noong panahong iyon, ugali ng mga Israelita na lumapit sa isang manghuhula kung may isa sangguni sa Diyos. Manghuhula ang dati nilang tawag sa propeta. Sinabi ni Saul, sige tayo na, pumunta tayo at sa sinasabi mong lingkod ng Diyos. At nagpunta nga sila sa lungsod na kinaroroonan ng nabanggit na lingkod ng Diyos. Ang alipin, ang nagsabi, punta tayo dun sa lalaki, na lingkod ng Diyos. Ang tinutukoy niya po dito ay si Samuel, Pag sinuri po natin, si Saul ay walang spiritual na direksyon. Ang alipin pa ang mayroong insight o mayroong kaalaman patungkol dito. Minsan, ang inaakala mong maliit, siya pa ang ginagamit ng Diyos para gabayan ka.
Ayan. So, verse 11, sabi dito, sa daan, nakasalubong nila sila ng mga dalagang sasalok ng tubig. Narito kaya ang manghuhula? Tanong ni Saul sa mga dalaga. Sumugot ang mga dalaga, opo, kararaan lang niya papunta sa altar sa burol sapagkat maghahandog doon ang mga tao. Lumakad na kayo at pagpasok ninyo ng lungsod ay makikita ninyo siya. Magmamadali kayo upang maabutan ninyo siya bago makaakyat sa altar para kumain. Hindi kakain ng mga taong naroon hanggat hindi siya dumarating sapagkat kailangan munang basbasan ng mga handog. Pagkabasbas, kakain ang mga panauhin. At nagtuloy nga sila sa lungsod. Papasok na sila nang makita nila si Samuel na papunta naman sa altar na paghahandugan. Isang araw bago dumating doon si Saul, nagpakita kay Samuel si Yahweh at sinabi, bukas ng ganitong oras may darating sa iyong isang lalaking taga Benjamin. Pahiran mo siya ng langis bilang pinuno ng aking bayang Israel. Siya ang magtatanggol sa mga Israelita laban sa mga Filisteo. Nawa na ako sa nakikita kong paghihirap ng aking bayan at narinig ko ang kanilang kakaraingan. Nang dumating si Saul, sinabi ni Yahweh kay Samuel, iyan ang lalaking sinasabi ko sa iyo na maghahari sa Israel. Ayan, so dito makikita natin, no, bago pa dumating si Saul, sinabi na ng Diyos kay Samuel, no, bukas magpapadala ako ng isang lalaki. Yan po. So, dito makikita natin, hindi ito aksidente, ito ay divine appointment. Habang hinahanap ni Saul ang asno, hinahanap siya ng Diyos para may maipagawa or para sa mas malaking layunin sa kanyang buhay. Sa verse 16 makikita din po natin dito yung sinabi ni Lord na nakikita ko yung paghihirap ng aking bayan, no? Kahit mali yung ginagawa ng Israel, humingi ng hari, no? Humingi sila ng hari, 'di ba? Yan ay kumbaga labag sa kalooban ng Panginoon, pero hindi sila iniwan ng Diyos, no? Ang biyaya ng Diyos ay kumikilos kahit sa gitna ng ating mga maling desisyon. Verse 18, sabi po dito, lumapit si Saul kay Samuel at nagtanong, saan po ba nakatira ang manghuhula? Sumagot si Samuel, ako ang manghuhula. Sumama ka sa akin sa altar sa burol at magsasalo tayo sa pagkain. Bukas ka na ng umaga umuwi pagkatapos kong sabihin sa iyo ang gusto mong malaman. Huwag mo nang alalahanin ang mga asnong hinahanap mo sapagkat nakita na ang mga iyon. Sino ba ang pinakamimiti ng Israel kundi ikaw at ang sambahayan ng iyong ama? Sumagot si Saul, ako po'y mula sa lipi ng Benjamin, ang pinakamaliit na lipi ng Israel, at ang aming angkan ang pinakamahirap sa aming lipi. Bakit po ninyo sinasabi sa akin? Ayan. So, hindi alam ni Saul ang nangyayari, no? Sinabi ni Samuel, ikaw ang pinili. Dito makikita din natin, no? Ang tugon dito ni Saul, hindi ba ako mula sa pinakamaliit na tribo? Ayan, so may kababaang loob dito si Saul sa simula. Hindi niya inaasahan ang pagtawag sa kanya bilang isang mamumuno. Ano po? So madalas ang tinatawag ng Diyos ay hindi ang pinaka kwalipikado, no? Hindi yung pinaka perfect. Kasi wala naman talagang perfect, pero hindi yung pinaka-qualified, no? Kundi yung kanyang pinili, no? Talagang ang Diyos talaga ang pumipili. Inilabas ng tagapagluto ang pigi at hita ng handog at inihain kay Saul. Sinabi ni Samuel, narito ang bahaging ibinukod para sa iyo. Kainin mo sapagkat iyan ay inilaan sa iyo sa pagkakataong ito. Ng araw na iyon, kumain nga si Saul, kasalo si Samuel. Inimbitahan na si Saul sa handaan, no, sa pamagitan ni Samuel at binigyan ng special na bahagi. Ito po ay simbolo ng karangalan at pabor, no, sa kanilang kultura. Bago pa ipahayag ang kanyang calling, nararanasan na niya yung pabor ng Diyos, no? Hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo bago ka papagpalain ng Panginoon. Napakaganda lang talaga kapag ikaw ay pinili ng Panginoon. Ano po, talagang dito mo makikita at mararamdaman ang kanyang gabay at ang kanyang pabor. Verse 25, pagbalik nila sa lungsod, may nakahanda ng higaan sa ibabaw ng bahay para kay Saul. Doon siya natulog ng gabing iyon.
Kinabukasan ng madaling araw, nilapitan siya ni Samuel at ginising, bangon na. At nang makalakad na kayo, bumangon nga si Saul at silang dalawa ni Samuel ay lumabas sa lansangan. Nang palabas na sila sa lungsod, sinabi ni Samuel, paunahin mo na ang katulong mo at mag-usap tayo sandali. Sasabihin ko sa iyo ang ipinapasabi ng Diyos. Ayan, dinala ni Samuel sa pribadong lugar itong si Saul. May proseso bago pa ang revelasyon. Ang Diyos po ay hindi nagmamadali, dahan-dahan niyang ipinapakita ang kanyang plano. Ang kabanatang ito po ay nagpapakita na walang aksidente sa plano ng Diyos, from ordinary to extraordinary, simpleng paghahanap ng asno na naging simula ng lahat hanggang sa siya ay piliin at hirangin bilang isang hari ng Israel. Makikita din po natin na kahit mali yung simula ng Israel, kung saan humingi sila ng hari at nireject nila ang pagiging hari ng Diyos sa kanilang lahi, makikita natin na hindi pa rin tumitigil ang plano ng Diyos sa kanila. Makikita rin natin ang panlabas na anyo ni Saul ay siyang talagang alam nating batayan ng tao, So dito makikita natin na ito yung ibinigay ng Diyos sa kanila kasi alam ng Diyos na ito yung kanilang hinahanap. Tandaan po natin, si Saul ay hari ayon sa gusto ng tao, pero darating ang totoong hari at yan ay makikita natin sa mga susunod nating mga pag-aaralan. Makikita din natin yung comparison kay Saul at saka kay Jesus. Si Saul pinili siya dahil sa kanyang itsura, pero si Jesus pinili dahil sa pagsunod. Makikita din natin na si Saul ay pansamantalang hari, samantalang ang ating Panginoong Jesus ay walang hanggang hari. Si Saul ay pinili siya ng tao, samantalang si Jesus, si Jesus po ay solusyon ng Diyos para sa ating kaligtasan. Si Saul ay bahagi lang ng proseso, pero si Jesus pa rin ang katuparan. Makikita po natin, akala mo simpleng problema lang, pero may plano pala ang Diyos sa pamagitan ng simpleng problema na to ay maisa sa katuparan yung dakilang plano ng Panginoon. Tandaan, habang naghahanap ka ng sagot, inaayos ng Diyos ang direksyon ng iyong buhay. Hindi mo kailangan maging perpekto para gamitin ng Diyos, sapagkat ang Diyos na siyang gagamit sa iyo ang magpupuno ng mga kahinaan at mga pagkukulang mo para maging fit ka kung saan ka niya ilalagay. Hindi agad-agad ipinapakita ang lahat, pero sinisigurado na ang plano ng Diyos ay the best sa lahat. Ayan, so makikita natin habang hinahanap mo ang nawawala sa buhay mo, maaaring ang Diyos ay dinadala ka sa natatagong layunin niya para sa iyo at para sa lahat. Sana po may natutunan tayo na pagpala sa kanyang mga salita. Muli, pagpalain tayo ng ating Panginoon at kay Jesus ang papuri.